your first kiss is Tony Labrooks ka. Hoy, Tony, escape mo na to. You're very close with Catherine Bernardo. Talaga? Ayaw. Marami bang nakakaalam? Oh. Ano sikreto? Tapos Carlo Aquino. Ay ko, crush natin yan sa 90s. The nation's first love. Talagang K-drama. Talaga to. Don Bell, Can't Buy You Love. Ano sila? Kung paano sila sa mga interviews? Nurse ka. Yes. First taker. Sabi ko na, gusto ko talaga mag-artista. First day ng training namin sa National Kidney, yun yung day na mag-audition for Mr. M. Talaga namang papapiliin ka ng road mo. Speaking of Tagalog and Bisaya, syempre natuto ko ng kiat. Kiat. Okay naman yung kiat. Igat. Yan yung mga words na pinapalo kami pag sinasabi. Gitil. Ano yung gitil? Gitil. Ano yun? Igit? Igit is tae. Ay, igit ata. Hindi ko alam. Ay, nako. Hindi ko alam nila. NBSB ka. Totoo ba? Sino gusto mo ka, partner? Foreign yung thought na may mag-I love you back sa akin kasi di naman ako ina-I love you back eh. Oh! Think, talk, tea. Hi everyone! Thank you so much for watching this episode of Think Talk Tea. And although mukha siyang medyo mahaba, don't worry kasi yung mga episodes ng show namin ay perfect na maging background audio ninyo while you are doing something else. For example, pwedeng siyang pakinggan kahit kayo ay nagda-drive, nagko-commute, nagkatrabaho, nagluluto, o nagugas ng pinggan, bago matulog, naliligo, or whatever else you wanna do, please use our episodes as your music or your background audio. And get ready to be inspired, entertained, and be informed. And feel free to watch our other episodes. Mabuhay! Hello to our wonderful viewers. Thank you so much for watching yet again. At kasama po natin ngayon ay isa na namang mabuting kaibigan. She is an actress. Nakilala niyo siyang lahat. She has been on shows like Can't Buy Me Love, The House Arrest of Us, Unbreakable, Ang Probinsyano, of course, Ma'am Chief, and at ang paere na. Coming soon na It's Okay Not to Be Okay, Philippine adaptation. Let's all welcome sa ating studio, Miss Alora Sasam! Sasam! Gusto ko yun. Sasam! Ano ba dapat? Ayan na. Sasam? Sasam, mabilis dapat. Sasam? Tawagan ko lola ko. Papatay na pala siya. Sasam. Sasam! Alora, Sasam ako ng sasam. Actually, hindi ko natanong yung tito at tita ko niyan. Hindi yung nanay tatay mo tanungin mo. Oo, tanongin ko si Papa. Sasam. Diba? Feeling ko Sasam. Sasam? Saan yan? Gusto mo yung nagka-identity crisis ako dahil sa pangalan? First question pa lang, 20 minutes na to. Bati ka muna kaya? Dapat si Papa yung, hello po. Hello po, ako po si Alora Sasam. Sasam, okay. Hello po. So, ang full name mo, Alora May Sasam. Alora May Mai. So, ikaw, kunyari, naging parang CEO or whatever, ikaw tatawagin na AMS. Di ba ganun yun? Di ba ganun yun? Yes, parang CVV. Yes. Ay, CLK, NMD. Oo nga, no? Ayos siya, CEO. Di ba? Or parang kapag nasa, nakakaangat-angat sa lipunan. Uy, gusto natin yun. Oo, dapat. So, from now on, I shall Pagod call na ako you. sa baba. Gusto kong angat buhay. Yes. Talagang kailangan maiangat sa laylayan. Yes. Feeling ko, malapit na. Diba? After nito. Actually, dahil dito. Ay, makakaangat ka. Oo. Diba? Yes, ma'am. Yes, sir. Wala naman. Ayan. No, so, bago ang lahat, kailangan ko muna explain na syempre kaibigan ko to si Alora. We're pretty close. Kaya medyo nakinakabahan siya dahil... Kinakabahan po ako kasi parang kilala niya po ako. Hindi ko alam kung ano po yung mga itatanong niya. Wala tong edit ha. Ha? Seryoso, wala talaga tong edit ha. Kaya umalma ka. Galingan mo yung mga mga sagot mo. Mahirap na. Ang mahirap nga, I can't lie. Charot! Yeah. Correct. Wait.
You're Aries, di ba? Yes, purong Aries. Actually, purong fire. Eh. Rising ko, Aries. Moon ko, Sagittarius. Sun mo Aries din. Mali ka eh. Sagittarius din. Mali naman. Ay, sorry. Ang sun mo yung Sun, Aries. Aries. Rising mo Sagittarius. And then yung moon mo Sagittarius din. Yes. Kaya hindi ako pwedeng magalit. Kaya pala ganyan ka. Na ano? What? Hindi ka sa Sagittarius. Ang lakas ng Sagittarius placement mo. Yes. Sagittarius are very free people. Na chika at in-explain ni kaibigan natin, Janica. The astrologer. Yes. Na kaya pala minsan may pinagdadaanan ako kasi tapos na ako sa Aries. Sagittarius na yung inaano ko. True. Ako nga, Kaya Leo pala. na eh. Anyways, mahabang usapan yun. ibang ano yun? Kailangan Ibang YouTube channel. Kailangan maimbitahan si Janica at basahin niya ang ating chart. Grabe siya mag-explain. Diba? Iba rin Magaling. naman sa ating kaibigan. Oo. So ikaw, lumaki ka, I think some people might know kasi nag-guess ka sa kung ano naman ni Melay. So Bisaya ka. Yes. Lumaki ka saan? Sa Linamon, Lanao del Norte. Saan? Linamon, Lanao del Norte. Wow. Linamon. Pupunta ka, message mo ako. Pa-discount kita ng tricycle. Linamon, Lanao del Norte. Lanao del Norte. Yes, Lanao del Norte. Kala ko taga-Iligan ka. So, minsan sinasabi ko lang Iligan kasi yun yung pinaka-closest. Na yun kasi yung alam ng mga tao. May airport. Yung airport namin, sa may Cagayan de Oro pa. Ang hirap, di ba? So, Lagindingan yung airport. Okay. Babiyahe pa ako ng siguro mga 2 hours by car. Papunta na mismo sa Linamon. Wow. Yeah. So, town siya sa Lanao del Norte. Iligan City na kasi siya. Iligan City. Kapit-bahay lang namin yun. So, ang Iligan. Doon lang ako nag-aaral. Sa Iligan. Pero uwi akong Linamon, oo. How was it growing up with How was it growing up in Mindanao? The reason why I'm asking is, not for anything po. Kasi ako, syempre, laking Manila ko. Sabi ko sa inyo, kayo nila Mela yung first kong friends na Bisaya. Talaga? As in, ay, hindi ko nga, ang weird. Wow. Ang weird niya. Congratulations. Maganda Thank naman you. yung representative sana. Yes, Yung representative ng Bisaya. Correct, Maganda correct. naman, okay naman. Perfect na Okay, diba? nice. Can you imagine? Hindi namin napahiya yung mga ninuno namin. Hindi talaga. Nice, Alam ko lang maingay kayo. Talaga. Sobrang sobrang sobra. passionate, feeling mo galit. Bakit nga? Pero hindi. Akala talaga nila, lalo nung pumunta ako ng Maynila kung paano ko mag-explain. Tapos minsan pakunot pa yung parang galit talaga kami. Di ba sa Ate Mele, ganun din. Ganun lang talaga kami mag-explain. Hindi ko alam. Ganun lang yung tono ba ang tawag? I guess. Oo. Si Mele Kasi pag magpapasal. Ilonggo, maluman. I love Ilonggo. Pero pag Mindanao, talaga, Mindanao or like Cebu. Kasi, di ba, ang laki. Yes, Like yes. Visayas and then Mindanao. So, iba ba yung Cebuano? So, ganyan. Magkaiba rin yun. Bisaya. Bisaya sila, pero magkaiba rin Yes. yung tonuhan. Oo. Ang sa Cebuano, sila, mas malalim silang mga words, pati tono, parang ganon. Pero magkaiba kayo ng accent ni Melay sa Bisaya. Jensen siya eh. Oh, parang sa parang Baka- mum. Oo. Hindi ko maano, pero, ewan ko. Ikaw parang yung Tagalog mo mas klaro. Kasi, doon pumunta ako ng Manila, inaral ko talaga yung tono ng Tagalog. Kasi para mas gusto ko, malawak yung roles na makuha ko. Na kung kailangan nila ng talagang Tagalog talaga na character, hindi nila maririnig yung Bisaya accent ko. So, nung Tsaka pumunta ito ka yung dito, may time Bisaya na- accent ka pa? Oo. Kaya, saka nung time na yung mga first or second, wala akong masyado naging friends na Bisaya. Lalo sa Star Magic Workshop. Yun ang una nag-ampon sa akin. Yun yung mundo ko nung first 2 Star years. Magic Workshop. Kila Oo, Direk halos Ryan puro yan. Tagalog. Mm. Sinadya ko yun kasi gusto ko talaga matutunan. Na kung hindi ka Bisaya, hindi mo maririnig yung tono ko. Kasi yung mga time na yun yung ino-offer lang palagi sa hindi naman lang. As in, gusto ko yung role na yun kasi yun din ang ticket ko para makapasok sa acting. Mga kasambahay. Ayaw ko na kapag malaman nila na Bisaya, ibibisaya nila agad yung kasambahay. So parang gusto ko na hindi lahat ng role na kasambahay dapat Bisaya. Actually, parang recently, hindi naman na masyado din. And ang first role ko, sa kasambahay, Inglesera siya. Ay, iba. Yes! Saan? Kaya super gustong-gusto ko. Dream role ko saan? din yun. Love You. Kay Direk Bobot. Yung every Sunday, kila Alexa Ilacad, Nash Aguas. Right. Tapos di ba naging uso dun yung sa text sa GM na yung Ingleserang kasambahay na sumasagot sa amo. Right. Sobrang English siya. So yun yung pina-roll sa akin na sobrang mahilig siya sa Instagram.
So, inaral ko din yun, as in hashtag, social na Na, sabi ko, gusto ko to. yes. Pero like, I mean, going back sa Mindanao, kasi nalala ko, one time, kumakain tayo ni Lamelay. Tapos parang pinag-usapan niyo yung nung bata kayo, parang normal. I mean, I don't want to sound pero sabi mo parang may mga sumasabog, na-experience niyo yun. Kasi maraming groups dun sa Mindanao. Oo. Oo, na-try ko sa Linamon dati na kailangan namin mag-evacuate to Iligan City. Kasi parang, ang sabi, papunta na dun sa town namin. Talaga nag-evacuate kayo? Yes. So, para safety lang, para precaution. So, may mga ganong areas talaga sa Mindanao dati. Hopefully, Parang ngayon wala na, parang di na nakakawala Sana. Kaya nga, wini-wish ko, hope ko, isa sa bucket list ko talaga, magkaroon ako ng yung full length na movie dun sa amin. Ay, Kasi sa Linamon. alam mo yung, Linamon mismo na para din to attract tourists, ganyan na. May mga parts pa din sa Mindanao na safe. Marami naman talaga. Ngayon nga, oo. binuksan na yung Basilan, Sulu. Di ba for Kasi diba tourism? yun yung nila, yun yung takot na kapag sinabing Mindanao. Yeah. Pero parang ngayon, parang hindi na eh. Actually, hindi na. Lalo na ngayon, syempre, nung araw kasi, ang hirap din pumunta ng Mindanao. Wala namang Cebu Pacific nung araw, di ba? Pag nagpunta ka ng Mindanao, is either magbabarko ka or PAL. Ang mahal naman ng PAL. So, parang detached. Pero ngayon, pero may parts talaga sa amin dati na growing up na nakakaranas talaga ng ganon. Sa Lanao? Sadly, yes. Lanao del Norte. Del Norte, di ba? May Lanao del Sul ba? Meron. Yes. Oh, of course. Tapos sa so example, sa mga manonood, shoutout sa mga Lanao del Norte. Linamon. Anong mga, kunyari, tourism, to promote tourism sa Linamon, anong meron sa Linamon? Eto nga, pinag-usapan namin ng papa ko. Sabi ko, anong pwedeng, ng Linamon? Kasi meron na kaming like, buko pie. Sa Linamon? Oo. Parang, meron naman sa Laguna yan. Di ba ganon? I think, luto ng papa ko. Proud ako sa luto ng papa ko. Sabi ko, pa, please, gumawa ka ng putahe mo na talagang pupuntahan ng Linamon. Pero sa amin kasi, uso doon, ang dami naming beach. Talaga? As in, marami kaming beach. Pero hindi pa kasi siya yung tipong napopromote. Yes. So, sa kasi kami, sa may dagat. Ano yun? Taong Like dagat white? talaga ako. Talaga ba? So, ang daming, kasi magkakatabi na beach. Lumaki ako sa ganun, na kapag birthday, or kapag pista, or kahit anong celebration, maliligo sa dagat. Or magdadala kami ng kaldero. Kain lang, lunch lang sa dagat, tapos magkakamay. Nag-iihaw sa dagat, no? Ganun ako lumaki. Dagat ang nagturo sa akin lumangoy. Paano ka? So, marunong ka lumangoy? Oo. Kasi mami ko Tinrain ako ng papa ko sa dagat. Lumangoy masyado. Dati pa, pinagalitan pa ako dati kasi, parang, di ba, alis ng house mga 6 a.m. ganyan. Minsan mga 5:30, nasa dagat pa ako nakikilangoy. So, galit na galit yung mama ko. Kasi magsuschool na ako. Nag-swimming pa ako doon. Hindi, sa umaga, nag-swimming pa ako. Babiyahe pa kami, di ba? Kasi parang 45 minutes biyahe pa yon papuntang city. Kasi ang layo ng school namin. Pero yung mismo mga dagat sa inyo, walking distance lang? Oo, likod ng bahay. Ay, wow! Yes. Punta tayo. Yes. Sige, game. Oo, pero... Gian, Oo. Pero hindi ito white sand, ha? Pero maganda. Anong datingan niya? Parang kung ikukumpara mo sa Luzon, parang more Zambales. Yung parang malakas yung alon. Sa Zambales, malakas yung alon kasi West Philippine Sea siya eh. Ano ba kayo? North, South, East, West? Malakas alon. Depende siguro sa weather. Pero hindi kami like surfing. Hindi. Oo. Maraming rocks or parang sand? May parts. So may part talaga doon na, lalo na dahil may maraming resort doon. So, makilala mo na eto maganda mag-swimming doon kasi talagang walang rocks. Eto, meron. May mga rocks talaga, yung mga scars ko, halos puro dahil sa kakatakbo sa dagat. Ang dami ko ng pasa-pasa. So pag pumunta ako doon, bukod sa pagsiswimming sa beach, Siyempre, seafood. Mga pa-seafood. Actually. Tsaka marami pag pupunta ka doon, oh my God, papagluluto ka ng papa ko. Hindi ako lumaki sa yung magpapakater pag birthday, hindi. Papa ko talaga. So yung kahit lechon, cook ba papa kaya mo? niya. Chef? Or mahilig lang? Hindi mahilig, sobrang hilig. Kasi talent niya. Titikman niya lang yung putay, kaya niya luto. Promise. Kung gusto mo, tigil na natin to, uwi na tayo. Puprove ko sa'yo. Talagang proud ako bilang anak. Pero okay yan. Kasi sobra, kaya nga siguro parang takot ako matuto magluto ng kasi feeling ko ang hirap sundan ng papa. So hindi ka marunong magluto?
kapag YouTube lang, nung pandemic, na-try ko. Same, actually. Yeah, kaya same. gaya sa YouTube. Kaya pala. Di ba nung Pwede pandemic, parang gumaling ka bigla sa mga iba. Lahat. Nakapag-yoga ka nang wala sa oras, di ba? Yung parang bigla, natuto ka ng mga bagay na. Oo, nakapag-adobo ako. Correct. Tinola. Kaka-YouTube lang. Yes. So, gaya na sinabi ko. So, like, sabi ko. So, simpleng buhay lang ako sa Mindanao. Tas, As in like, bahay, school. I think, kahit naman sa Dagat. Manila, ganun. Recently na lang yung mas naging yung mga tao kasi ang dami ng development. Pero kahit naman ako nung bata, kahit I grew up in Manila, parang bahay school lang din talaga. Pag summer, dagat. Tas, rerenta ng mga pocketbooks. Ganun lang yung summer ko. Renta ng pocketbooks. Oh my God. Oh. May kapitbahay kami. Sa may dagat din yun, may kapitbahay kami. Ano niya, Precious Hearts Romances niya, 3 pesos isang libro. Ubus ko yan isang summer. Kaya ang galing ko sa Filipino. Alam ko talaga yun ang nagturo sa akin. Gano'n mo katagal hiramin yun? Kapag matapos mo na, At saka mo susuli. suli agad. Lalakarin ko lang yung Ano pangalan niyan? Si ate? Nakalimutan ko na. Sorry po. Pero Pag grabe, yan- nakatulong po kayo sa akin. kaya naggumaling ka mag-Tagalog. Oo, nakatulong yun sa akin, in fairness. Speaking of Tagalog and Bisaya, ito na nga, kasi sa inyo lang ako talaga natuto. Like, I never had, ang alam ko lang, Pakyo Kalima. Ano? Pakyo Kalima. Hindi ko nga sinasabi yan. Hindi sabi kasi nung friend ko, Pakyo Kalima. O di, alam ko na yung Pakyo Kalima. Ano yan? Pakyo 5 times. Okay, gets. Pakyo Kalima. Yun lang alam ko. Tapos, syempre natuto ko ng kiat. Kiat. Okay naman yung kiat. Igat. Yan yung mga words na pinapalo kami pag sinasabi. Ano nga igat? Diba sa atin? Igat is malande. Pero sabi ni Mary, sobrang igat ko daw. Ah. Parang hindi na, parang magaslaw. Yung pagaslaw. Yung Yeah, okay, gets. Tapos, Minsan naiiba na yung ano. meaning. Sa tinagal ng panahon. Sa tinagal ng panahon. Gitil. Ano yung gitil? Gitil. Ano yun? Igit? Igit is taing. Ay, igit ata. Ay, hindi ko alam kung ano yung nako. gitil. Hindi ko alam kung ano yung gitil. Parang igit Hindi ko ata. din alam yan. Igit. 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 Bisong. Oh my God. Bahog bisong. Bahog bilat. Mama, papa, alam mo, papagalitan ako niyan. As in, pinapalo talaga bibig ko. Tapos ang tawag Dati nga, alam mo yung, ngayon ko nga lang ginagamit yung buang. buang is Sa amin crazy. dati, sobrang pinapalo ako. Buang, mga ganyan. Crazy nga lang yung buang. Oh, pero crazy. Alam mo ba tawag sa akin ni Melay? Madam Sung. Talaga, Kasi Madam Bisong tawag ko. Madam Sung, Madam. Kasi pala ako kay Bisong pala is pek-pek. Hayo. Oo. Nung sa amin ko lang yan sinasabi, pero nung nandito na ako sa Manila, may one time, nag-reunion kami ng mga high school friends ko or college batchmates ko ba yun? Tapos may sinabi akong curse word na talaga, alam mo yung, nung sinabi ko yung, alam mo yung feel at home ka, sabi ko, parang ang sarap sabihin kasi, alam mo yung feel at home ka na ikaw lang nakakaintindi, nasa ibang, alam mo, hanggang ngayon, feeling ko OFW ako. Kasi? Kasi parang, hindi ako taga dito. Gets. Parang ganyan. Gets. Alam ko pa isa pa natutunan ko. Utin. Utin. Okay. So, sorry. Pero di ba parang, yun yung mga Bisaya. Ano ba turuan mo na ng Bisaya? Hindi ko alam yan. Actually, gusto kong makilala yan. Hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam yan. Mamaya, kilalanin natin siya mamaya. Lami. Oh. Lami. Talagang from that word to that word. Magandang association, okay. I heard, lami din daw. I heard from a friend of a friend of a friend. No personal taste test? Not yet. Dear Charo. Dear Kring Kim. Alam mo, dapat kaya gusto ko pa matutong more Bisaya. Kasi parang medyo nakaka-gets ko naman pag kunyari. Yeah, lalo na pag Kasama use it mo in a lagi. sentence. Oo, kapag kasama ko palagi. Oo. Totoo. So now, after galing ka ng, before ka pala magpunta ng Maynila, ang hindi alam ng mga tao, nurse ka! Pati nyo alam yan. Hindi ko pinapaalam, baka magpa-dextrose. RN. Yes. First taker. Ay, a big deal kasi yun, no? Siyempre, mahirap, Mi. Oo. Mahirap. Kasi talagang pag-aaralan mo siya. O review ka, magastos.
Sige nga, pa-BP nga. Pa-BP! Alam mo, nung nalaman nga nila, tas uso dati yung gluta-gluta. Pag nalaman ng mga kaibigan ko na nurse ako, huy, gluta drip mo naman ako. Sabi ko, grabe naman kayo. Gluta talaga. Pero totoo naman yung mga nurse ang nag-gluta talaga, diba? Oh, meron naman. Kasi ano yun IV, ano matawag dyan? IV therapist. Intravenous kineme. Yes. So, ano experience mo sa nurse? Putang ina, nurse ka. Oh my God. Gusto ko yung nakamura ka. Oo nga, kasi syempre parang artista siya, pero nurse talaga siya, ha? Yeah. Ano talaga, dati ko pang pangarap talaga na maging artista. Secretly. Hindi ko sinasabi kasi alam mo naman kapag sa probinsya, di ba? Pag hindi ka maputi, hindi ka kagandahan, uy, hindi ma-deserve maging artista. Bakit ka nag-dream ng ganyan? So, syempre, quiet lang ako. Sa family namin, maraming successful na sa medical field. Kaya gusto ng parents ko na nursing. Tsaka sobrang sobrang successful ng nun kasi ang dami pang glamour sa US, parang ganun. Tapos nag-graduate kami, doon na yung nag-recession ata. Correct. So, nagtrabaho ka sa hospital? Yeah, 6 months ako nagtrabaho before ko pinasok yung Star Magic Workshop. We'll get there later, no? We'll get there later. Pero anong experiences mo as a nurse? OR nurse ka ba? Nakatry ako ng OR. Kasi pagdadaanan mo yan, pag nag-aaral ka, mga duty, kasi di ba may hours kayo. So, kailangan may sa maternal, yung labor, papaanak. Amazing. Kita mo talaga yung mga amazing talaga. Anong hospital to? Like, private or public? Yes, both. Both? Oo, pagdadaanan mo. Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro ako nag-college, sa Xavier University. Doon ka nag-nurse? Doon ako Anong pinaka, parang worst experience mo sa nurse? Parang yung worst siguro ang pinaka-worst ko, 3rd year ako kasi, syempre, pag as a student nurse ka, hindi naman ibibigay lahat sa inyo yung critical agad. Kasi 'di ba yung kakayanin lang, yung napag-aralan nyo, ganyan. So, nung 3rd year ako, na-assign ako sa public hospital na parang mini OR. Parang kapag hindi nila kaya mini tawag na to. Kaya ko to. Mini hospital? Mini ICU, sorry. Mini ICU. Pag hindi nila kaya yung ICU talaga. Kasi mga indigent, ganyan. So doon sila sa parang ginawa lang na room sa may emergency area. Tapos, yung family, hindi nila kaya yung mag-mechanical ventilation. So, ambubag talaga siya. Kasi like manual. Tapos yung patient ko, taken identity. So, parang dinospordos. So, siya, coma siya, head trauma. Lalaki? Babae? Lalaki. So, every duty, 2 kami niyan. Tandem talaga, 2 student nurse. Tapos one time, dahil nga critical yung condition niya, talaga kapag kami nandun, kami talaga nag-aambubag like 8 hours. Oo, relievo kami nung partner ko. Kasi, syempre, tutulungan mo yung family. Kasi sila yung graveyard shift habang wala ka. Pag duty mo kinabukasan, tutulong ka talaga. So one time, kain mo na ako, ganyan-ganyan. So pagbalik ko, magmamadali yung kain kasi ako ulit mag-ambubag. Pagbalik ko, parang ini-ECG na siya, yung marami na siyang tinatry. Tapos hindi ko napansin yung doktor. Ako na. Kasi yung doktor nandito. Ako na, inaano ko na. Sabi nung nurse, stop ambubag na. Sabi ko, doon talaga ako. Sabi ko, kasi kakat na kasi hindi na siya. As in like, bumigay na yung patient. First time mo na-experience ng ganon, death? Doon ko na, death. Tapos ako yung naglinis sa kanya. Kayo, nurse yan eh. Tapos habang kinakausap yung family with doctor, pinag-pray ko talaga siya. Tapos nakita ko talaga yung, from sobrang init niya. Yes. Na-experience ko yan. Yes, sobrang init niya. Tapos pinag-pray ko talaga. Tapos parang nagbo-bloat sila, no? Yes, eventually, no? Last ihi, last tae. Tanggal dextrose. So, kayo talaga mag-ano. So, sobrang na-attach ata ako. Gets ko. As in, shock ako na, seryoso na trabaho talaga namin. Yun na yung pinaka-critical ko kasi first critical patient ko. Tapos sabi niya na, hahatid ko pa sana sa morgue. Ala! So, sobrang attached mo talaga. Yes, na dapat hindi. Kasi professional, di ba?
Sabi nung taga, ma'am, okay na ma'am, huwag ka na pong sumama. Hanggang dito na lang po. Kasi ko, okay kuya, okay. Tapos pumunta ako, hindi ako bumalik dun sa kagrupo ko, pumunta ako sa storage area. Umiyak ako dun. Nagwalling ako dun. Sabi ko talaga, sabi ko na, gusto ko talaga mag-artista. Gusto ko talaga mag-artista. Kasi sobrang umiyak talaga ako. Kasi sabi ko, ayokong mamatayan ng ganito. On a daily basis minsan, no? Yes. My God. Sobra. Yun yung mga pinagdadaanan ng mga Nurse. Okay, sobrang saludo po talaga tayo sa lahat ng mga nurse iba talaga. and medical professionals, lalo na yung mga ganyan nakaka-experience. But we'll talk more about, sabi mo nga, gusto mo talaga mag-artista. Paano ka nga ba napunta sa... Hiningal ako sa chika. Wala, first body pa lang tayo, ha? First body pa lang. We'll be right. pala to? Nag-guard yung lungs ko, We'll be back. Hi, everyone. If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you. Nung na-decide ka na, okay, totoong ayaw mo na talagang mag-nurse. Parang gusto mo na talaga i-pursue yung passion mo, which is acting. Paano nangyari? Ano yung storya niyan? Siyempre, alam ko. Parang pwede natin sa kanila, di ba? Hindi naman sa ayaw ang nursing, pero syempre may dreams talaga tayo. Like personally, alam mo, ang pagiging nurse, sobrang siya, alam mong achievement talaga sa buhay. Yung parang may nagawa ka talagang mabuti. Kasi doon ko din na-appreciate na kapag may mga patient ako na nakikita ko na sa fast food, tapos nakapag-pedya kasi ako after ko mag-take ng board, sa pedya ward ako na-assign. So pag sa mga fast food, nakikita mo yung family nung Bata. patient, oo. Sila lapit sa'yo, ma'am, thank you so much. Parang ang saya. Yung parang iba yung fulfillment, na parang may nagawa ka. Para ka talagang sumakses sa life. Pero may personal dreams din tayo na gusto din nating maging artista. Na na-pursue ko siya. Akala ko nga hindi ko siya makakamit. Kasi parang, papakabuting anak na lang talaga ako. Gusto talaga ni mama at papa maging nurse ako. Pero nung feeling ko, ginaid din ako ni Lord kasi prayer ko pa din. As in, always ko prayer na ganyan. Na-assign ako sa isang TB ward. Tuberculosis. Yes, tuberculosis ward. Yung tuberculosis ward, dahil nga contagious, nakaseparate siya sa hospital. So, parang may mini house. Sa compound pa din ng hospital. Kami lang ang ward na may TV. Kasi graveyard, ganyan. Usually wala bang TV sa hospital? Hindi ko alam, pero dun sa hospital namin, parang yun lang yung may TV. Na timing, nakita ko yung commercial ng Star Magic Workshops, pupunta ng Davao. So Davao is, kung sa amin siguro mga 8 hours ride ng bus. Oh my gosh! Oo, 8 hours ride ng bus. Sabi ko, ala, pupunta Star Magic Workshop. Bilang probinsyana, ang layo talaga ng Maynila. Wala akong pera. Tsaka as a volunteer nurse ako, wala kaming sweldo. Yeah. For lang talaga, for certification talaga. Kasi yun yung usually, kapag maka 2-year certificate ka, pwede mo na siyang gamitin as experience kung gusto mag-abroad. Pero walang sweldo yan. Volunteer talaga. Looy. Ganun yung, hindi ko alam kung ano yung sistema ngayon. Pero, nung time namin ganun yun. Tapos, sabi ko, Star Magic Workshop, parang, oh my gosh. This is it. Alam mo yung, oh my gosh, sila na yung pumunta dito. Konti na lang, 8 hours ride lang yan sa bus. Sabi ko, so nag-leave ako sa hospital. Sabi ko, parang 1 week leave ata yun. Kasi 1 week din yung Star Magic Workshop sa Davao kay Direk Ryan Carlos. Tapos sabi ko, naghanap ako ng friend ko, kabatchmate ko sa nurse. Ko, sino taga Davao? Please, patirahin niyo ako. Manap talaga ng paraan. Tapos may taga Davao akong na tumira ako dun sa room niya. Friend? Oo, friend ko. Nursing batchmate. Tapos, hi Nadine. Tapos, ayun na, nung nag-Star Magic Work, sabi ko talaga, oh my God. Siyempre, papa-acting kayo. Sabi ko, ganito ba yung ginagawa pala ng mga artista, yung mga actors, yung parang first time kong, gusto ko talaga to. Ito yung gusto kong trabaho. Yung ipapatry kasi sa inyo yung mga acting workshop nila, tapos gagawa kayo ng scene, may director. Tapos yung graduation namin, pina-arte kami with artists like Thao Reyes, Tita Malu Crisologo, Miss Roxanne Barcelo, Roxanne Ginoo, sorry.
So, Anong year to? 20... 2011. Okay. 2011. It's after nun, so after nung 1 week na yon, sinabihan ako ni Direk Ryan, itry mo ang Star Magic Workshop ng Manila mismo. Sabi Kasi sa'yo. mas maganda yon. Kasi 17 sessions talaga yun. Yung amin, sobrang lang kasi 1 week lang yun. Sabi ko, okay po, sige, try ko. Tapos hindi na talaga matanggal sa isip ko kasi gustong-gusto ko talaga. So, tinapos ko yung 6 months ko na training para makakuha ko ng certificate. Ang paalam ko, magte-train ako sa National Kidney Institute sa Manila. Sabi mo sa parents mo? Oo. Kailangan may 6 months ka na certification na experience sa hospital. Kasi tinapos ko yun, everyday ko yung duty. As in talaga. Wait. Nagpunta ka talaga sa National Kidney Institute? Yes, oo. Ah! Oo. Talagang nag-training talaga. Ay, nag-sign up for training. As in bayad. May bayad yung training? Oo. Kasi yan. Kasi for certification din yan eh. Wala ka ng sweldo? As in train ka na pwede mo siyang maging trabaho talaga. Yung nag-a-assist sa mga patient kapag kidney dialysis. Wait. So, Yun nagkatrabaho ka na for free? Nagbabayad ka pa sa hospital? For training naman kasi. Oo. But, para lang yung workshop ng mga artista. Parang ganun. I guess. Parang added. I guess. So, nagbayad ka sa National Kidney Institute, nag-training ka doon para makapunta na Maynila? Oo, yun kasi yung paalam. Kasi alam ko hindi ako papayagan. Okay. Tapos nasa Manila ka kasi, na? lang yan, weekdays lang yan. So, okay, yun ang gagawin ko weekdays. Training ako sa National Kidney. Tapos, every Saturday, workshop ako sa Star Magic Workshop. So, okay. Pasok. Para mapayagan ako ng Maynila. Yun ang ginawa mo nun? Yun ang ginawa ko. Oh, wow. Yes. Cut to, nung pumunta ako dito, hindi ako nakapasok doon sa dapat October na season. Parang ng Star Magic? Ng National Kidney. National Kidney. Parang na-late or something. So, kailan by the next year, parang sa next, leg. So, nag-workshop lang ako ng Saturdays. Anong ginagawa mo sa Manila? Wala. Nag-ano pa ako dun. Alam mo yung mga writer sa internet, yung gagawa ka ng mga article. Yun yung mga job ko dati. Yes. Gagawa ka ng maraming article basta para sa isang Gets product. ko. Parang ganyan. Yes. So, yun yung mga part-time ko dati. Yes. So, nag-part-time ka sa Manila para lang makapag-Star Every Magic. Saturday, yes. Oh. And then, nagbunga. Kasi, wala. Aldora, sasam ka eh. Pero hindi ako nakapasok doon sa National Kidney. Hindi natuloy. Oy, hindi talaga meant matuloy yun. Kasi meant ka mag-artista first day ng training namin sa National Kidney, yun yung day na mag-audition for Mr. M. Diba? Grabe ang universe. Talaga naman. At talaga namang papapiliin ka ng road mo. Yun yung moment na yun. Ano pinili mo? So, syempre, sa kagustuhan talagang, eto naman talaga yung gusto natin. Kasi ang prayer ko to si Lord, pipiliin ko si Mr. M. Kung ano ang decision mo, kung makuha ako, doon na ako. Alam ko na saan ako papunta. Kung hindi, di tuloy ako sa National Kidney. Pero mag-Mr. M muna ako today. So, nag-absent ako that day. Tapos nung nag-audition ako kay Mr. M, nakuha, mami. Oh my God, Lord, thank you. Grabe, iyak na ako. I'm sure iyak mo nun. Star Magic Workshop, nakiiyak sa akin. I'm sure. Grabe. Kasi yan yung tipong, kumbaga, katuparan ng mga pangarap. Oo. Na, walang yun na, yung audition kay Mr. M, walang talent yun. As in like, chinika nga lang ako eh. Pero nagpaano ako dun, bida-bida talaga ako dun. Yung, pansinin mo ako, yun talaga yung goal. Talaga? Kasi, bumili ako ng earrings. Ayaw mo lang umiilaw. Putang ina. Yung umiilaw na keychain, ginawa kong earrings. Tapos, nag-color blocking talaga akong neon. Kasi, ang hilera, puro magaganda. Sabi ko, totoo. Bakit ako nandito? Totoo. Sige, wag na lang. Basta mapapansin na lang tayo. Basta mapansin lang talaga ni Mr. M, ganyan. Oh my God. Pero even sa school, hindi mo na-experience mag-acting? Sa namin, sa high school, ang ko, may drama club naman. Pero yung full theater play, hindi ko siya na-try. Tapos nung nag-College of Nursing naman ako, naka-attend din ako ng drama club. Pero dahil nga sobrang hectic ng schedule ng nurse, nabigyan naman ako ng role, pero tourist number 3. Yung pwede ka wala sa rehearsal. Sakit.
Tourist number 3 or tree number 1, puno. So nung nakuha ka ni Mr. M, ano yung first big break mo sa ABS? Love You talaga. Yung Love You. Oo, Love You talaga. Yun Yes, yung- kay Derek Bobo. In-audition Yes. ko din yun. And then from Audition Love kay- You, dire-diretso na siya. Mm, God. yeah. And you've been living in Manila ever since. Yes. Kamusta naman ang buhay pagtira sa Manila? Coming from ikaw kasi yung tipong, ito talagang rurok ng sapalaran. Ito yung, di ba yung nakipagsapalaran sa Maynila? Nakipagsapalaran sa Maynila. Nakakaloka. Ito Oo nga ibig pala, sabihin no? mo, Ito pala yun. Anong feeling? Ngayon, nasa Manila ka na and you're living here. Artista ka na for more than 10 years. Anong feeling? Paano anong feeling ba? Parang Okay naman. Okay na. happy naman. Trying. Surviving. Hindi yan surviving. Enjoy. Happy. Thriving yan. Oh, Hindi yan okay. surviving. Happy. Happy, syempre. Kasi, Bigyan tayo ng pagkakataon. Tsaka kahit paano yung mga kapag natatanggap mo ng role, tapos naalala mo, OMG, ito pala yung pinangarap kong role dati. Alam mo, pinag-pray ko lang to. Akala ko di matutupad. Ito na pala yun. Alam mo yung naalala mo yung mga, syempre, ang busy ng life. Akala mo, hindi na mangyayari. Wait lang. Pinangarap ko to dati Siyempre, always lang ako grateful lang talaga na true, nabigyan ng chance. Yun nga yung sinasabi nila na sometimes, so sobrang busy ng life, you don't realize that you're living in your prayer. Yes, yes. Diba? Yung parang, pinagdasal ko lang to dati, tapos ito na agad, Kaya minsan diba? kapag sad ako, ganun ako. Yung parang, wait lang, bakit ako sad? Okay. Kasi ba hindi pa nangyayari yung mga gusto ko? Pero wait lang, di ba may natutupad na? O ano bang natupad ngayon? Anong natupad ngayon? Maganda yung lista Inagawa ko yung pag sobrang maingay na tapos nadadrag na ako. So, ililista ko yan. Eto na nangyari. Oh my gosh, buti na intay ko. Kaya palagi ako pag may mga role na dumarating na dream roles ko, sabi ko, buti na intay ko. Kasi syempre may mga times na gusto mo mag-give up. Yung parang, di na sila naniniwala sa akin. Feeling ko din, di na din ako naniniwala sa sarili ko. Yung mga ganun. Kasi kahit pa paano yung trabaho natin subjective. Kung hindi ka gusto, wala kang makukuhang trabaho. Sa totoo lang. Diba? Yung ganun. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga yung pinakamagaling ang lagi nakakuha Yeah. Diba? Sometimes, it's really, ako like for me, sino yung mas okay katrabaho? Kasi malaking bagay ang ugali, ha? Yeah, malaking bagay ang ugali. At yan ang natutunan ko din kay Direk Ryan. Sabi niya, mas gugustuhin ko pang makatrabaho yung hindi sobrang galing pero workable actor. Nakikinig sa akin, napagsasabihan, marunong makisabay, yung May respeto sa prod, yes. diba? Hindi yung may respeto lang sa director, tapos away-awayin yung mga makeup artist. Ay, may parang pinanggagalingan. Parang may hugot ako sa part. Dapat ika-interview. Ano ba yan? Sino ba yan? Pag-usapan natin. Sino ba yung masasamang ugaling artista? Hindi nyo po makikita dito sa video. Hindi po ako yan na artista. Oy, mabait ka. Hindi ako yan po. To be fair, Hindi mabait ako ka yan. naman. Ay, thank you. Kumbaga talagang, malaking, basta ang sa akin lang, malaking bagay kasi talaga yung respectful sa lahat ng taong katrabaho. Hindi lang dun sa mga malalaking, alam mo yun, kasi sometimes Pantay-pantay yung Yes. tips mo sa correct. Oo, kasi minsan title lang yan eh. Totoo. Mga tao pa din tayo lahat. Totoo naman. May pinagdadaanan. Totoo. Tsaka, mami, mapapalo ko ng mama at papa ko. Dapat respectful lang tayo. Tsaka meron nga ako, ikaw ata nagsabi sa akin nun, yung mga PA ngayon, in the future, EP yan. Yeah. Uy, alam mo, totoo yan. Oo. Executive producer po yung EP. Oo. Oo. Kasi kaya dapat tayo. Tsaka kahit PA, di mo naman dapat ano-anuhin, di ba? Hindi, tsaka ito nga yung natutunan ko din na kahit naman yan ganun, hindi ma-promote or whatever, yung parang ikaw mismo, ano ba yung ibibigay mo sa iba? Kabaitan, di ba? True. Kung sino man yung ma-meet mo, dapat itry mo na pagaanin yung mundo niya, hindi yung paguluhin. Ang ganun. Oo, tsaka basta sa mga aspiring actresses dyan or actors, gamitin niyo yung story ni Alora para talagang ma-inspire. Kasi grabe ka talagang, kumbaga, yun nga sasabihin ko kanina hindi naman lahat na nag-artista noong 2011 hanggang ngayon artista pa din. Diba? I mean, this work is very fleeting. Yeah. Pwede sobra. siyang wala agad anytime. Pero just the fact na nandito ka pa rin. At part ka ng it's okay not to be okay. Yeah, thank you Lord. Yan yung sinasabi kong, buti na antay ko. Kasi dream role ko siya. Na magkasama tayo nung September, naalala mo. Tapos sabi mo sa akin na parang feeling ko hindi ako makukuha. Sabi mo sa nila, Mela, parang, ay nag-audition ako pero parang feeling ko hindi ako makukuha. Actually, na ako.
nawala na sa akin yung role na yan. Talaga ba? Nabalik. Ay, para sa'yo. Kaya isa yan sa kinalungkot ko talaga last year. Sabi ko, tapos ito yung mga moments na, so anong purpose ko? Yung mga ganun na. Kasi sobrang gustong-gusto ko yung role. Fan ako ng movie, fan ako ng series. Ano nga muna yung role mo para sa mga nanonood? Pwede naman sabihin. Basta Hindi, awag niyo yung role. Ano yung karakter? Ano yung, ba't mo siya naging gusto? So, Or hindi pa din? paano ba? Pwede na ba? Kailan ba ito papalabas? Sa Tuesday. Hindi ko din alam. Sige, wag mo na. Basta, pag napanood niyo yung role ni Aurora doon, pangarap mo tong role na to. Sobrang pangarap ko siya na ginawan ko kasi ito ng paper nung high school ako. Oo, ginawan ko siya ng paper. Sabi ko, ang ano naman ng, hindi naman, na-curious ako doon sa, ang hirap no? Ang hirap. Ayoko kasi pangunahan yung show. Oo nga, wag na. Oo. Baka mapagalitan tayo ng, sino ba director Balik na lang ako natin? dito. Sige. Sama mo si Pero Ann. sobrang, Sama mo si Ann. pero isa yan sa dream role kasi makakatrabaho ko siya. Yeah. Makakatrabaho si Joshua Garcia. Si Joshua Garcia, dati ko pa, nag-a-attend siya ng Star Magic Workshops. Tapos dati ko pa sabi, please, gusto ko siya maka-eksena. Kasi ganun yung gagawin nyo eksena with co-artist, tapos ikikritik kayo ni Direk Ryan. Ganun yun palagi, hindi ko natatimingan si Joshua. Tapos Carlo Aquino. Ako, crush natin yan sa 90s. So sabi ko talaga, siya Carlo, including me. Ganito kasi yan. Carlo. Kung galing umarte. Hindi, actually, hindi magaling umarte sa akin Hindi dahil doon Grabe ka, magaling siya umarte. Hindi yun dahil doon, kaya Okay, bakit ba? Dahil sa book niya dati yung... Hindi naman. Di ba ganun yung dati? Yung booker, siya nagpaano? Ano to parang, di ba, alam mo yung pahina. Hindi ako fan ng gimmick or anything. Alam mo yung pahina. Parang? Yung parang about literature, Philippine literature. Pahina, something ganyan. Tapos, ano siya doon? I'm into arts and literature. So, yes. I really like, Love it. nakalimutan ko kung sinong partner dyan. Magaling kumanta yung partner niya. Hindi si Carol Banawa. Someone like Carol Banawa. Tapos parang it's in Laguna, it's shot sobrang fan ako ng Laguna. Yung mga, alam ni Mike yan, yung mga stream, mga ganyan. Ganun nature na parang Mount Makiling, Mount Banahaw. Tapos parang, he reminds, mahilig ako sa mga Boys Next Door. Yung ganun yung parang, he's always like that. He's like that first love. Di ba? Hindi ko sa mga first love. Ganun siya. Lakas pa Korean yung mga chika. Pero hindi ganun talaga si Carlo. Yung mga k-drama talaga ng first love. Tapos nawala siya sa industriya, di ba, for a while. Nagbalik siya. First time siyang bumalik sa 2014. So, nawala siya for a long time. Like, maybe 9 years, I forgot. And then, nung balik sa 2014, I remember, nanalo kami ng Aido ni Jimmy nun. Tapos sabi nung researcher or whatever nung prod sa akin, sabi niya, hindi lang kayong guest kay Boy Abunda, may kasama pa. Sabi ko, sino? Si Carlo Aquino. Ganyan ba ako si Carlo Aquino? Kasi joke talaga siya. Kasi bakit mo naman iisipin na si Carlo Aquino? Sabi niya, oo, si Carlo Aquino. What do you mean? Like, si Carlo Aquino ang guest. Bakit? Artista na ba ulit si Carlo Aquino? Apparently, that time, balik showbiz siya. Tapos nung magkasabay kami sa hallway, sa ABS, Kring, ito pala si Carlo. Humarap lang ako sa wall. Hindi ko kaya harapin si Carlo Aquino. Ganon. First love. Parang feeling ko siya yung pambansang first love. Yes. Parang ganon. Oo. Diba? True. Tama ba yung natin sa kanya? The nation's first love. Talagang k-drama. Talaga to. Masusi ba na tayo? Yes. Pero speaking of mga ganyan, ikaw, sino bang crush mo talaga sa showbiz? Carlo Aquino talaga dati. Anong feeling? Nakatrabaho mo siya ngayon? Kasi bago sa It's Okay, nakatrabaho ko na siya sa isang series, hindi pa pinapalabas. Tapos, sobrang star. Sa kailangan pakalmahin yung sarili ko yung unang eksena namin na kami lang dalawa. Sobra. Tas hindi pa yung eksenang pa-joke. Yung eksena pa is parang pinagsasabihan ko siya. Kailangan talaga ihiwala yung fangirl Alora tsaka yung character. Pakalmahin mo talaga sarili mo kundi nakakahiya. Ayoko pa namang mag-second take, mga ganun. Kaya ayoko ma-delay yung shoot. Pero talagang kamusta siya? Sobrang Kamusta ang siya? bait. Hindi, I mean like as a ka-eksena. Ka-eksena? Ang Carlo Aquino. Ang naalala ko nung pinakaunang eksena namin, kahit harapan kami, hindi ko siya tinitignan sa mata.
Nalulula ako sa mata niya. Hala, lula! Hindi kasi may ganong artist sobrang nangungusap yung mata. Gets. Na minsan, starstruck pa ako. So, hindi ako, kailangan mag-focus ako. Dito ko siya tinitignan. So, kailangan ko mag-focus. Kapag sa dressing room pa, para talagang mawala yung, kasi fangirl ako. Sobrang fangirl ako ng Kapamilya Channel. Sobra. Growing up yan talaga. Summer, kaya kong manood lang ng manood dyan. Hindi mo ako matatanggal sa TV. Kaya kailangan kong i-remind yung sarili kong wag ma-starstruck. So, ang unang assignment ko talaga at tinuro ng workshop na kailangan get to know mo yung co-artist mo. So, sa dressing room pa lang, chichika ako kung gusto makipag-chika. Para talaga mawala yung overwhelming. Oo. Dapat hindi, pumunta ka doon as a professional, bayad ka, hindi ka fangirl. Tama. Actor ka doon. Kaya, nung nasa dressing room pa kami, hiya talaga, hindi ko kaya. Tapos tinatawanan lang nila ako, starstruck ako yung, hello po, tapos nakadito ka lang. Hindi ka makatingin. Kasi sobrang starstruck talaga. May something sa ganun no? May something ganun si Carlo Oo. We've heard it from many other artists. Hindi lang naman tayong dalawa nagsabi niyan. Ang dami kong nakausap na parang iba rin talaga ang Carlo Aquino. At hindi lang naman si Carlo Aquino ang nakatrabaho mo na we're gonna be talking about mga nakatrabaho mo pa sa industriya sa pagbabalik ng Think Talk TV. Yes! Kung kayo po ay nag-e-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching and please share this video as well. Siyempre, hindi lang naman si Carlo Aquino ang iyong superstar na nakatrabaho right now, currently. Tapos na ba taping nyo? Yes, With tapos Miss Anne? Kamusta working with the Anne Curtis? The Diyosa. Oo. Ay, naku, kung starstruck siya din talaga. Alam mo yung kakausapin mo talaga, Laura, kung malma ka, quiet ka lang dyan. Yung wag kang papampam. Huwag kang pa-close na. Pero hindi naman din talaga ako ganyan. Yung nag-aantay, di ba? Nag-aantay lang din talaga ako kapag kakausapin ka. Hello, siya talaga siya lumalapit. Si Anne? Siya nangangamusta. Pero, kausap ko last week, si Trina of It's Showtime. Mabait talaga daw si Anne. Mabait, sobra na parang, alam mo, isa sa, yung pagkatapos ng show, syempre, nag-message ako na appreciation message sa kanya. Sabi ko talaga, grabe, ikaw yung isa sa hindi ka applicable dun sa never meet your heroes. Oh, really? Sabi ko sa kanya, hindi ka applicable talaga sa quote na yon. Kasi sobrang happy ako na nakilala talaga kita. Yung parang sinabi, na ano talaga sa akin na tama talaga yung investment ko as a fangirl. Na talaga namang tamang inidolo kita. Sobrang, ang ano niya, yung kapag kasama mo siya, parang siyang hindi, ang ganda Artista. niya. Pero maganda talaga siya. Parang siya may ring light palagi nadala. Maganda. Tsaka mabait. Tsaka down to earth. Sino mas maganda? Ikaw or si Anne? Sa ngayon ako, kasi ako nandito Charot. Wala siya Pero pag magkatabi kami, wala na. Wala na akong say. Makakompare na Sasabihan tayo sinungaling. Nilipstickan ka lang. Iba, di ba? Tapos ito pa yung, sabihin ko na yung pinaka-memorable. Oh, yeah, of course. So dahil nga super starstruck ako sa kanya, nag-aantay lang ako palagi napansinin, mga ganyan. Kung chika ba, chika din ako, ganyan. Tapos one time, nag-bonding kami lahat kasi that day, off-duty kami, walang taping. So nag-karaoke. After karaoke, nag-swimming pa kami sa villa. Tapos habang nag-swimming sa villa, nakatingin ako sa stars. Tapos lumapit siya sa akin. Habang nasa pool kami Kasi ang ganda ng stars, sabi niya, float tayo, tapos tingnan natin yung stars. Sabi ko, sumunta ko. Sabi ko, starstruck kasi ako. Sabi ko, sige. Tapos holding hands tayo. Hinolding hands ako, Hinolding hands ako. Sabi ko talaga, kakaganon kami sa stars. Diba? Ang ganda ng stars. Tapos naka-float kami. Sabi ko na utak ko, hindi ko na kaya makamalunod ako dito sa kaka-starstruck. Sabi ko, totoo ba? Totoo ba ito nangyayari na to? Ganon siya. Sobrang grabe. Maano siya? Machika siya? Oo, machika. Tapos, sobrang na-appreciate ko pa siya kasi, nung birthday ko, parang may pinagdaanan ako ng birthday ko. Na timing yun, na taping namin. Nagpa-fast food, nagpa-burger. Oo. Tapos, dahil birthday mo? Oo, nung dinner. Tapos after nun, parang nagtanong sila kung may gagawin ba. Wala lang taping kinabukasan.
Sabi ko, bibili lang kami ng mga drinks, tas stay lang kami sa room, ganyan-ganyan. Sabi niya. Tas sabi niya sa akin, sige, hindi ako matutulog for you. Kasi kinabukasan mag-airport na siya ng maaga. Pumunta talaga siya sa amin, tas nakibanding siya. So, paano siya magsalita? Like, Sasalita siya. May consonants, may vowels. Okay naman yung grammar. Ganda ng grammar niya. parang Inglesera ba siya? Or parang... Kung paano siya sa Showtime, As is ganun where na is. ganun siya. Mm. Oo. Tapos gumaganon nga ako sa kanya, bulol ka pala talaga, no? Sabi niya, oo, di ba? Pero, Kaya nga, si pag-acting Meme din naman Vice. bulol. Pag-acting. Minsan Bulol. nakaka-take two siya, ganyan. Pero cute hindi naman annoying Oo, kasi. hindi nga actually Tsaka ano. grabe, ang professional. Guys, may isang eksena doon kasi kung fan po kayo ng It's Okay na yung original, may ginawa silang eksena na nanood talaga kami doon sa director's booth kasi gusto mo yung panoorin. Yung eksenang parang sinasakal ni bidang girl yung tatay niya. Grabe, ang ganda. Tapos ginawa nila one take. Sino tatay Ang doon? galing niya. Baka bawal pa sabihin. Ay, sorry. Hindi ba nag-a-announce? Hindi pa. Parang, hindi pa. Hindi pa. Okay, so... Pero within this year, sana talaga. Okay. Marami na plano. Alam ko lang, pero baka ayoko pa ko na. Wag. Okay. Siyempre, kahit ako yung director, mabubwisit ako pag Pero pinangunahan panoorin mo. niyo po, ang ganda. Sino pong director niyo? Direct me. Cruz Oo. Alviar. Yes. Okay. Mamaya we'll talk about the mga directors na nakatrabaho Yes, mo. please. For sure. But also, Don Bell. Can't Buy You Love. Kamusta si Don Bell? So, sila, ang ganda ng teamwork nila sa love team. Na marunong silang makisama sa isa't isa at marunong sila mababait talaga. Kung paano sila sa mga interviews, ganun din sila. Tas sobrang na-appreciate ko, lalo si Donnie din. Nung time kasi na yung Can't Buy Me Love, may pinagdaanan ako noon, tas nasa dressing room kami. Okay lang ano yun. Gumiti ako kasi parang familiar din ako dun sa So anyways, nung time na yon talagang fairness talaga kay Donnie. Nandun lang, umiyak ako dun sa set eh. Hindi naman sa set, pero sa dressing room. Nandun lang sila. Yung parang to support, ganyan. Na parang at least hindi ko na feel na mag-isa ako. So, pinaramdam nila sa akin yan. Parang maganda magpapalaki ng magulang, no? Oo, sobra. Tsaka alam mo yung kung paano sila sa harap ng camera, ganun din sila. Ang generous, magpapakain palagi. Mababait na bata. Hindi mo iko-question na, bakit nyo sila inidolo? Hindi. Yes. Ang talaga. Kasi minsan mapapa-question. Tamang investment. Ay, tamang investment. How about Miss Angelica? Panganiban. Ito na. Siya yung mga, nakatrabaho ko siya sa Goodbye Girl. Si series sa I1 TV, 30th anniversary for Star Magic. Tapos friend niya ako doon. Dati kasi, akala ko makakatrabaho ko na siya, yung sa Pangako Sa'yo. Tapos parang, hindi napunta sa akin yung role. Hindi ba napunta sa'yo? Parang, tapos, hindi natuloy yun eh. Tapos, akala ko hindi na mangyayari. Tapos, eto na nga, sa Goodbye Girl, talaga namang sabi ko, ang galing talaga nito. Tsaka buti may focus ako noon. Kasi, kapag nasa set na, machika siya. Ganito siya kachika. 5, 4, 3, 2, 1, action! So, lines na. Alam mo yung hindi ka pa, wait, lines na. May pinag-usapan kayo before that counting. So, ikaw yung, yun na nga. Tapos babalik kayo dun sa script. Sabi ko talaga, grabe, kailangan talaga focus pag may kasama mo si Angelica Panganiban. Tapos sabi ko talaga, hindi rehearsal yun. Take na pala yun. Buti hindi ako nagkamali. Kasi one take siya. Grabe, ang galing niya. Kaya kailangan talaga focus nun. Actually, si Angelica, I feel like, is really one of the best of her in terms of acting. Sobra. Tapos gusto niya talaga na, pag nandun, acting na. Diretso na wala nang delays, wala nang veteran talaga siya. And I'm so happy na, after ng Goodbye Girl, eto yung isa sa mga friendship na, alam mo yung tumawid from that, na hindi ko in-expect. Kasi hindi mo naman i-expect yun, sana maging friend ko siya. Hindi hahayaan mo lang. Dapat wag mag-expect kasi burst talaga yung bubble mo pag hahayaan mo lang na na-invite ako dun sa Subic. Kasi sila na nung husband niya nun eh. Tapos invite Subic, tapos nag-stay pa kami, tapos welcome ka sa bahay niya, nagluto siya. Grabe, sabi ko talaga, totoo ba talaga nangyayari to? Masaya. Well, we're talking about the people na nakatrabaho mo and you said nga na tumatawid din siya eh. Di ba kunyari nakatrabaho mo siya, tumatawid. Sino yung mga masasabi mong friends mo, like really close friends mo sa showbiz? Of course, a lot of people know na
you're very close with Miss Catherine Bernardo. Talaga? Ay, oo. Marami bang nakakaalam? Oh. Ano sikreto? Pero syempre sila, Yes. kilala nila. Like ako, hindi ko naman kilala si Catherine personally, di ba? I've met her, but ang alam nila, Catherine is our artista. Eh, hindi naman siya yung tipong nagva-vlog. Hindi naman siya yung ganun na artista. Very, very private, I guess. Pero kamusta siya as a friend? Actually, pag nalalaman nila, kinukasyon pa ako, bakit? Parang, di ba Ako rin naman, nakapakasyon din naman ako. Bakit kayo friends? Hindi, kasi, pag Star Magic ka talaga, ang liit lang ng mundo. So, kilala-kilala na dati. Nai-interview ko sila. Kasi ang dami ko nai-interview sa ASAP Chill Out dati. Yes. So, ang dami ko ng, as a host sa ASAP Chill Out. So, pinagdaanan ko na yan sa mga teen stars ngayon, mga stars ngayon, ganyan. Nakakachika ko na sa ASAP Chill Out. Pero with Kath naman, nag-start kami, nung pandemic kasi, nahilig siya sa books. Eh, di ba may ako noon, sa Instagram, may bookshop ako noon sa Instagram. Oo. So, nag-order siya sa akin. So, Mitch Album pa yung super favorite author namin. Ano pangalan? Mitch Album. Ano to? Tuesdays with Morrie. Yes. So, yun na yun. Maganda na engganyo niya yung fans niya na magbasa. Nung pandemic. Oo. So, yun. Doon yung, paano bang term? Na rekindle. Pero puro IG lang. Chika-chika sa IG, ganyan. Siguro nag-super close kami after na ng House Arrest of Us. Oo, kasi naka-work ko siya doon. Na-lock-in din. Yes. Yeah, mas nakilala ko siya doon na grabe, bait ng tao. Paano siyang as a friend? I mean, to you? Or to the, like, kasi syempre hindi nakikita. Ano ba siya? Mapagbigay ba siya ng mga Paano? yung mga like, kunyari, may mga, like, ano ba tawag yung mga language of love? Di ba? Yes, Parang may mga, parang, gift giving, may ano naman na parang words, more on words, quality time. Mahilig kami kasi quality time talaga kami. So, kayo. mahilig kami. Ang nangyayari pa sa amin dati, kahit wala kami ginagawa, kahit mag-phone lang, or nagbabasa kami ng libro. Like, minsan sa house siya pumupunta ako. Babasa lang kami ng libro. Diyan lang siya. Dito ako, magkaibang libro. Si Chika, basa ulit. Ang hilig mo nga sa libro. Yeah, mahilig talaga ako sa libro. Tapos, kung chichika, hindi chichika, parang basta nandiyan ka lang. Quality time lang. Oo. Yung magkasama lang. So, Correct, mahilig kami sa ganun. Hindi necessary na palagi kaming umaalis. Ganyan. Minsan sa house niya. Bukod kay Catherine, sino pa yung mga close mo? Kasi I know na I heard that you're also pretty close with Mr. Jake Ejercito. Paano pretty close? Pretty close. Okay naman siya. Okay naman siya. Okay lang. Hindi, nakatrabaho ko kasi siya. Yung sa sinabi kong series na hindi pa napapalabas, yung with Carlo. Isa siya doon sa nakakatrabaho ko. Tapos, may mga common friends din kami. Yung makeup artist, naging friend namin doon si Joshen. So, nagkaroon kami ng grupo with other road manager ng Star Magic. Parang ganun. Tapos, yun. Kamusta naman siya as a friend? Ano siya, halos magkaugali kami kasi same kami ng birthday. What? March 27. Oo, Aris na Aris. Same birthday kayo? Kami lang nagkakapikunan. Oh, okay. Ngayon, ano siya no? Talagang trending siya kapag usap niya yung anak niya no? Lagi silang may banter nila. Actually, Totoo, cute nila. totoo. That's ang cute nila. Have you also met her? Yung, Yeah, what's her one name? time sa Ellie. Si Ellie. Yes. May isang party, na-meet ko siya. So, si Jake kasi, kasi nga, mahiyain siya. Minsan kapag party, minsan shield niya ako, kailangan niya na maingay na friend. Mga ganun. Halos ganun naman ang role ko sa mga, pag nahihiya sa party, gagawin kang shield. Parang sa amin ka lang hindi shield. Di sa inyo kasi nakakapahinga ako, kayo lang chichika eh. As a listener kasi talaga ako. Kasi kapag kayo nagchichika, ratatat na kayo ni Ate Melay. Mas gusto ko, nakakapahinga yung utak ko. Lahat ng tao doon, lahat ng tao, pag magkakasama tayo, parang lahat gustong may ambag. No? Alam mo, gusto naman, kailangan lahat meron silang, airtime. Oo. Ganun na talaga. Iba-iba dynamics. Correct. Yeah, Kamusta naman si Melay as a friend? Ay, okay naman siya. Okay naman. Parang unforgettable. Parang forgettable pala. Hindi, joke lang. Hindi, the best Ate Melay. Isa siya sa paborito kong tao sa showbiz. I agree. Talagang happy pill, isa siya sa tao na kapag makasama mo, uuwi kang masakit yung panga mo. Alam mo yung energy niya. Nakukuha mo talaga yung vibe.
Tsaka pag nag-usap kayo Bisaya no? Oo. Siguro isa din yan nakatulong kasi pag alam mo, lalo na sa mga taga Maynila, pag alam mong Bisaya, sobrang at home ka na, yung feeling mo, Totoo. close ka na, yung Totoo. Timelay, mga ganyan. Kahit yung entourage na puro Bisaya, sila Ma'am Shea Lupe, diba? Na nakilala din natin. Of course, naging Nata friend din Lupe. natin. Oo. Kaya parang, but before Ma'am Chief, hindi ba kayo close ni Melay? Kasi di ba magandang buhay sila. Ay. So, ang kagandang kaya, pag mga ganyang interview kasi, syempre kinakabahan ka, ganyan. Si Ate Melay nandun para, alam mo yung nawawala yung kaba mo sa mga question kasi aanuhin ka agad niya. Oo. Magbibiro agad siya. Correct. Tapos yung biro niya sobrang Bisaya. So talagang parang kaibigan na kaibigan. Tsaka sobrang totoong tao ni Melay. Yeah. Parang di siya artista. Actually, Oo. natataka nga ako, ba't ka artista? Hayaan mo na. Okay. Kailangan niya kumita. Ikaw din, bakit? Pangarap lang po. Hayaan niyo na po. May mga pangarap po tayo. True. Isa pang friend mong Bisaya. Maymay. Ay, Maymay. Yes. Isa din yan. I love Maymay. Sa Sa mga party din ko siya nakikita. Isa din yan sa humihila sa akin. Samahan mo ko sa buffet. Samahan mo ko sa CR tayo. Mga ganyan. Tagasan si Maymay? Maymay, Camiguin? Camiguin si Maymay. Cagayan de Oro ata. Cagayan de Oro bang Camiguin? Ay, hindi. Ano lang, katapat. Okay. Pero okay. Cagayan de Oro siya. Nag-school ba? Hindi ko sure. Pero from Camiguin siya. Yes. Tapos si Melay is Jensan. Yes. Oo. Isa pang close mo na mention mo rin si The Majesty. Oo. Majesty. Si Miss Maha Salvador. Saan ka nagkatrabaho? Si Ate Madge naman, hindi ko pa siya naka-work talaga sa series or sa movie. Parang nakasama ko siya sa mga bonding, yung mga party, showbiz parties. Tapos, ako naman, kapag ina-invite mo ako sa mga ganap, go ako. Hindi naman ako gate crusher na, hindi nga ako yung pinipilit na pero pag gusto mo magipagkaibigan, sige, why not? Kung okay naman yung energy, okay naman yung vibe. Gusto ko makipagkaibigan, di, go. Tsaka mabait si Ate Madge. Bisaya yung husband niya. Taga ano? Kaya may mga words din siyang alam. Like tulad ng? Words tulad ng? Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Pero pag pumupunta ako sa house nila, parang nagbibisaya agad. Ano nga tubig sa Bisaya? Kuya Rambo. Tubig? Meh! Oo nga. Ano ba dapat? Water? Danum? Water. Hindi, tubig lang ang Bisaya ng water. Tubig. Oo, bakit? Ano yan? Hala. Painom ng tubig. Ugay kog tubig. Painom. Okay. Painom ng tubig. Paim na kog tubig, B. Okay. May B sa tulo. Minsan. Ganyan. Di ba? May B, may mga uy. Oo, kaya nga, di ba, yung pisti, uy, di ba? Yan. Oo, kahit sobrang kaya kami, natuto na kami ng pisti. Pag nabubisit ako ng pisti. Dito ko lang talaga nasasabi sa Maynila. Wala kasi nga nagagalit. Magalit ka pag nagsasabi ng pisti? Hindi, kasi curse word siya eh. Peste lang yun eh. Hindi, so sa amin, oo. Pesting yawa, mga ganun. Pesting yawa, oo. Pinapagalitan kami. Ginagano ni Papa. Syempre naman, kasi mga bata marinig mo magpisti, tatapakin mo. Yes. Diba? Ganyan. So, ito yung mga, dahil mong close friends. To be fair, dahil mong mga close friends sa showbiz, may mga naging jowa ka ba sa showbiz? Wala pa namang umaamin. Dinideny nila. Hindi, wala pa. Wala, yun, uwi. Sino gusto mo? Naka-let go na. Na-let go na po. Wala na po. Tinrabaho na po. Nag-heal na po tayo. Nag-healing na siya. Nag-healing The healing is our responsibility. That's true. Pero NBS... Ay, alam mo pala yan, no? Alam ko naman yan. I'm sure sila Donnie alam din. I-edit out yung yun. Marunong pa naman mag-research yung mga... Wait. So, ang hindi alam ng mga tao, lingid sa kaalaman ng mga tao. Baka alam nila, NBSB ka. Totoo ba? Actually, kahit nga yung mga batchmate ko sa nursing, hindi sila naniniwala. Pili ko hindi naman eh. Wala talaga. Kahit MU? Alam mo, feeling nyo lang na para, kasi, ang tawag, yung energy is parang, hindi mahiyain, parang ganon. Tapos minsan yung mga roles ko, may mga malandi-landi. Roles lang po yan. Sa totoong buhay, hindi ko kaya na. Nakita mo yon.
Nakita niya mismo yon na kapag may lalaki, may wall po tayo. Ang taas ng wall. Pag may lalaki, nagiging... Great Wall of China. Great Wall of Alora. True. Numinipis ka eh. Pag may mali siya ako sa guy. Nagiging manipis ka? Tsaka lumalambot? Oo, yung parang nawawala yung pagiging komedyante. Oo. Yung kailangan seryoso. Feeling mo yung... Tapos kami pa yung, Alora, kausapin mo nga yan! Oy, hindi ko talaga kaya. I'm so sorry, hindi ko talaga kaya. Peste, oy! Alam mo, dahil nga nung narealize sabi ko, paano ba ito gawin? Ba't ba talaga hindi ko kaya? Ba't nahihiya ako? Oh. Minsan tinatap ko yung iniisip ko na trabaho siya. Tapos. Kaya para malabas yung pagiging komedyante. Hindi mo naman kailangan komedyante ng mga boys. Oo nga, pero hindi ko kasi nakikita na yung funny side ko. Hindi ako nagiging ako. Gets mo ba? Yung mas sobrang formal, sobrang kime, yung yes. Hindi nakikipag-usap, parang tanga. Hindi ko din alam eh. Hindi naman kasi tinuro sa school. Paano ba yan? Kainin naman talaga. So, isabihin, never ka pa talagang I love you. Yung mga ganun-ganun. Sa workshop na. Sa workshop lang. Sa workshop. Kaya isa sa bucket list ko, ang feeling ko, sobrang challenging sa akin na pa yung rom-com. Kasi si Direk Ryan, sabi ko, Alora, ang line ko lang is, I love you you too. Sabi Direk Ryan, Alora, hindi kita maramdaman. Sabi ko kay Direk Ryan, Direk, hindi ko din maramdaman sarili ko. Kasi sobrang foreign niya. Foreign yung thought na may mag-I love you back sa akin. Kasi, di naman ako ina-I love you back eh. Oh! I think kailangan next ano yun. Next part yun, next sa part. pagbabalik natin, malalaman natin kung mga bubog ni Alora tungkol sa mga lalaki. Sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Paano? Hirap. Ang kaibigan mo yung nag-interview. Asan, hindi ko alam kung paano ko Alam, mas gusto ko talaga maging interviewer na lang. Talaga? Interviewin mo ako. Ang hirap talaga. Wala ko tinatago eh. Wow! So parang ikaw, anong type mo sa guys? Baka may mga nanonood kasi na talagang may feelings for you. Uy, lumapit na kayo. Pag lumapit ka, kausapin mo ba? Tapos pag lumapit ka, kausapin mo ba? Mamaya, oo naman. Lumipis ka na naman, tsaka lumambot ka na naman. Oo na, kasalanan ko na. Ano sabi mo? Anong type mo sa guys? Yung talagang kinakabahan sa question. Woo! Ayoko dito. Tawag dito, type sa guys, emotionally intelligent. Kabuisit yung mga guys. Why? Mayroon bang ayaw ng emotionally intelligent na guy? Kaya ayun yung gusto ko. Hindi mo naman parang di mo mas not so... Anong part? Parang gusto ko mga tipong like, I like guys who are into sports. Parang funny. Syempre, gusto natin ng funny. Yung parang makakapagpahinga yung utak natin. Hindi tayo iisip ng adlib. Pero gusto ko ng siguro dahil mahiyain ako when it comes to pagiging affectionate. Parang ganyan. Gusto ko affectionate. Gusto ko sweet. Gusto ko... Ano pa bang gusto ko? Marami akong gusto. Alam mo, feeling ko habang tumatanda ako, hindi yung numinipis yung criteria for judging. Parang pahaba ng pahaba yung criteria for judging. Kakanood mo rin ng K-drama yan eh. Kakanood mo ng K-drama. Yung standards, wala na tumataas. Feeling ko talaga. Pero ano mo feeling ko, maghanap ka din, magtingin ka rin. Wala naman maghanap. Kumbaga parang open mo rin yung puso mo sa foreigners. Okay, I'll tell you why. Asawa ko foreigner, diba? Nung una kami nagka-meet, hindi pa siya, kaka-learn niya lang mag-English, pero hindi pa perfect. Me as a like loud, funny girl, kung ano-ano sinasabi ko, hindi niya naiintindihan. So, wala siyang judgment sa akin. Feeling ko kasi yung mga Pinoy na guys, parang masyado naman, too much naman to. Actually, nasabihan na ako ng guy friend ko na, ikaw kasi kapag magjo-joke yung guy, hayaan mo lang, huwag kang maki-adlib. Sabi ko, talaga ba? Hindi pwede maki-banter. Matik na yun kasi sa akin. Dapat daw tumawa ka lang. Paano pag hindi funny? Oo, hindi rin. Ang hirap, ang dami palang rules. Hindi, tsaka pag foreigner, kahit magmura-mura ka, kahit ano sabi, mga igit-igit, utin-utin, kahit pag ganun-ganun sila. Uy, pero alam mo, totoo yan. May isang, okay, fine. Aminin ko na. Hindi, kasi dating apps. Yes, Nagtatry of ako course. dating apps, ganyan. Kasi feeling ko, mas lumalabas yung confidence ko pag sa, into writing. As a writer pala lumande. So,
feeling ko may naka-chika na akong foreigner na gumanon siya sa akin na parang ang loud ng personality mo. So parang nakinabahan ako, sabi ko, baka yun nga. Wala na naman to, mag-ghost. Ghost na naman ako dito. Sabi niya, but I like it. I love it. Oo, gusto ko yung loud personality. Sabi ko talaga, ay maghanap na talaga ako ng foreigner. Feeling ko mas ma-appreciate nila yung pagiging loud, sobrang energetic, yung ganun. At saka malaki ako for me, ako, based on personal experience to some people might say na pag foreigner ang asawa mo, meron kang language barrier, but that language barrier somehow also helps. At least with my experience nga. Kasi nga parang kung ano-ano pinagsasabi ko. Before, kasi guys kasi na Pinoy, parang ba yun, masyado naman tong ano. Wala ko ano sasabi ko, rock and roll, ngingiti lang siya. Tapos parang natutuwa lang siya kasi cute lang. Pero tsaka totoo ba na parang mas gusto ba ng guys na dapat submissive sa kanila? Kaya feeling talaga, single ako hanggang ngayon. Kaya feeling ko hindi ko talaga kaya. As a follower mo lang ako. No talaga. Hindi. Obviously with my husband. Kasi ang strong talaga ng personality ko na kailangan mo lang makahanap ng someone who can accept that. True. So, pero, yun na nga. So, wag mong iksasarado yung door mo. Hindi naman. Ito na, pinapakaw. Sino yung mahilig sa strong personality dyan? Comment ka na. Please send us an email, thinktalktea@gmail.com if you would like to get in touch with Alora. We will definitely forward your message to her, for sure. Tawa lang tayo na tao, pero pag nandyan na, kaya nga! Rick, ano ba sasabihin? Alam mo, one time, sabi ko talaga sa kanya, ano bang pwedeng sabihin? Kasi sabi nila, basta. Sabi nila, kausapin ko na daw. Sabi ko, bakit? May script ka ba? Ano bang pinag-uusapan sa ganito? Marami, akala talaga nila na kasi mga roles ko lang yung ganyan, pero pag sa totoong buhay, totoo. Parang, magpapainom ako pag nagka-jowa ka. Alam mo, dami kong i-email pag magka-jowa na ako. Mama ko, gustong-gusto na. Pero wag nating ipilit kung ayaw, diba? Oo naman. Pero wag lang isasarado ang pintuan. Ano lang, ang experience ko lang talaga sa love, puro unrequited. Ang mga unrequited love. No, wag na po. Sabi ko talaga, last prayer ko, kinausap ko si Lord. Usap kami ni Lord. Sabi ko kay Lord, please, last na to. Pagod na, ayoko na. Ako rin, hindi ko nare-recommend. Kasi, diba? No. Not for the weak. No. Ang unrequited love. Oh, no. No. Saan nagkatinginan? Ang hirap pag ang dami mong alam. Uy, kasi as someone who suffered for 9 years na unrequited love, I really wouldn't recommend it. It really fucks with your head. Yes. And it will make you feel na, parang hindi ka worthy, ganyan. Hindi naman yun eh. It's just like the person that you like doesn't like you. It doesn't mean that other people wouldn't like you. Gets nyo? Oo. Hindi ka lang pasok sa banga sa kanya. Hindi sabihin hindi ka pasok sa banga ng ibang tao. Pero hindi doon nagbe-base yung worth mo as a tao. Speaking of worth, I heard your first kiss is Tony Labrusca. Hoy! Hoy, Tony! Skip mo na to! Hindi! Hindi. Gusto mo yung hindi. Hindi, pero ang first kiss ko sa taping. Sad naman. Hindi si Tony Labrusca ang first kiss mo in your life. Yes or no? Sa taping. Sa taping siya ang first. Sa taping, basta actor din. Pero ang first kiss ko sa taping. ang first kiss mo sa taping, si Tony Labrusca. Tama ba? Hindi, sa MMK. Sa MMK, ang first kiss mo. Hindi ganun lang yun eh. You mean, hindi ko nga alam yung mga kiss. Okay, let me rephrase my question. Ang first kiss mo na may dila, si Tony Labrusca. Uy, walang dila. Walang dila. Walang dila yun? Yung kinabahan mo, dila, uy. Paano iiyak ako? Di ako marunong. Dilo mo. Wait, yung first kiss mo sa MMK na sobrang trending, sino yung ka-first kiss mo? Si Neil, which is like smack. Okay. Smack yun. Alam, gusto mo yung... Pero yung first kiss... explain pa sa akin. Pero yung first kiss mo na ganun-ganunan, si Tony Labrusca. Sana all.
Anong feeling? Sa ano yun, sa movie yun, na hindi pa pinapalabas. Ang pelikulang wala pang title. Talaga? Yeah. Mm-mm. Kamusta? Anong feeling? Kinabahan, sobra. Kinabahan. Nag-research pa ako before that. Sabi ko, paano ba gagawin? hindi kasi ma'am, hindi ko talaga alam paano. Promise, hindi ko talaga alam paano may mechanism. Mechanisms! Ilang seconds Kasi ba? first ko siyang gagawin. In your life? Oo, ever. Tsaka work yan. So, dapat alam mo. Oh. So, napapressure ako as an actor na paano ba? Ayokong makadelay. Ayokong pati ba yan, poproblemahin ng plot. Ibinigay yan sa akin na trabaho. Tapos, nagtanong ako sa mga friends ko. Sabi ko, paano ba? Ang weird, no? Sorry talaga. Paano ba gagawin? Kasi kung kiss, smack lang. Madali, gano'n na agad. Pero pag, ano bang nangyayari? Sabi ko talaga. Sabi ng friends ko, huwag kang mag-alala. Yung lalaki ang magdadala niyan. Tas parang promise, naturally, lalabas. Oo, naturally, alam mo na yung gagawin. Sabi ko, ganun ba yun? Nakakaloka. Anong feeling? Feeling? Oo. Ano feeling? Nung kakiss mo na siya. Sabi yung naalala ko yung feeling. Hindi kasi first talaga ako. So, sorry na po. Hindi man, Huwag pa kayong sorry. Normal feelings as a person. Tawag dito. Yung sa script kasi, ako yung mag-a-attempt. Ako yung mag-a-attempt ng kiss. Tapos, hindi namin nagawa yung gusto ni Direk sa first take. Ayoko talagang magpa-delay. Sabi ko, kailangan hindi na ako mag-antay. Yung parang ganon, parang galingan ko na to. Huwag ka na, Alora, hindi ikaw to, Alora. Hindi mo to, marunong ka. Kasi parang yung role namin kasi doon, siya yung ex ko. Ex ko siya doon. Sabi ko, Alora, hindi ikaw to. Ex mo to, alam mo siya paano i-kiss, ganyan-ganyan. So, nung nag-second take na, lumabas sa pagiging competitive. Kasi nakaka-pressure pa nag-second take Yes, oo. Kasi delay yan, pera agad yan. So, so pag-kiss. So, kinis ko. Kiss. Gusto mo yung parang muling ibalik. Parang Hi, Tony. Super friend ko so, Tony, hello. Shout out to Tony. Baka naman pala interview din si Tony dito. Oo. Hindi pa nga niya alam to. Hindi kakaloka to. Sobrang hot ni Tony. So, I can just imagine. Kung nasa kalagayan mo rin ako. Promise, mami. Sorry po talaga. First time ko kasi yun. Hayaan nyo na po ako. Kaya na nga. Walang judgment ha. Mag-judge kay Laura dito. Elbow. Paka-weird ito. So, nung nangyari, sabi ko talaga, nung abang kiss na, alam mo, para talaga ako na mental block. Talaga? As in like, sabi ko talaga, ganito pala yun. Kaya pala may nabubuntis. Kaya pala gustong-gusto nila to gawin. Sabi ko sa mga science book tsaka sa mga novel na nababasa ko, hindi nila madidescribe yung feeling na ganito. Sabi ko talaga, gusto mo yung, sabi ko talaga, ang sarap pala ng lower lip. Hindi ko kaya, Lord God. Sorry po, first time po talaga. Last na to. Hindi, wala. I mean, that's the... Mama, sorry. Usapang babae. Okay. Totoo naman. Adult tayo. Okay, Adult naman. Ano ka ba? Foreign sa akin yung subject. 15 years old ka ba? 12 years old. Kaya nga. Pero yun yung naano ko. Nabuti, narinig ko yung cut ni Direk. Ay! Masyado kang hinto na scene. Kasi gusto din ni Direk, yung gusto niyang ganun. Ay, may ganun kayo? Oo. Mami, binigay ko na lang. Ay. Fairness talaga. Tapos alam ko, pulang-pula talaga ako after ng take. Nag-roll over pa ako sa grass. Sabi pa ni Tony, iiyak ka ba? Kasi nga siguro, kinakabahan talaga ako. Oo. Hindi ko alam kung sinabihan siya nung director na first time ko. Pero palagi ko sila, follow the leader. Kasi yun yung sinabi sa akin, na alam na daw nila gagawin. Kakaloka. Pero totoo talaga, instinct. Alam mo talaga magpapainom kami pag nagka-jowa ka. Parang feeling ko ang dami mong mga parang, yung pala feeling. Parang feeling ko gaganon ka ng malala. Makakaloka talaga. Sa taping ko lang natatry. Diyos ko, day. Hindi tayo makakapigil na matatapos ang 2025.
Nang walang kababalaghang. See guys, ang dami pong gusto tumulong talaga sa akin. Naawa na sila. Ang Kung gusto dami niyo na rin po, nangyayari. yung mga viewers, kung gusto niyo Nag-pandemic na't lahat. Nag-iba-iba na tayo ng Pope. Andito pa rin ako. Minamahal ko pa din yung ayaw sa akin. Nag-let go na tayo. Nag-let go, nag-heal ka na. Nag-heal na ako. Huwag na ibalik. Okay po, nagkaroon po tayo ng technical difficulty dahil napaka-igat mo. Oy, hindi ako. Hoy! So anyway, bukod sa magkaroon ng love scene, ano pa yung mga gusto mong roles? Oh. Malihis tayo ng very light ha. Kasi kayo na, laplapan with Tony Labrusca. Grabe naman yung... Ano naman gusto mo ngayon? Ako gusto ko ng kasi nakuha ko na isa sa mga dream role ko sa It's Okay. Gusto ko ng action comedy. Para ang saya. Parang nag-Ma'am Chief na tayo, Mia. Pero gusto ko yung action na talagang... Ma'am Chief 2. Oh, bakit ba hindi pa natin ginagawa? Gawin natin! Oo. Tsaka gusto ko yung rom-com. Feeling ko sobrang challenging talaga sa akin. Sinong gusto mo ka-partner? Sino pa gusto ko? Hindi ko pa ito naisip. Oh! I'm sure naisip mo na. Piolo. Oo, pwede. Piolo. Sino pa? Good friend natin, Jake Ayers ito. Jake Ayers ito. Oo, gusto natin makatambal yan. Hala, tapos may kissing scene? Oo nga, no? Jake, paano? Pwede mag-rehearse. Direct pa-rehearse naman kami. One day nag-rehearsal. Yan talaga ang pinaka... Rom-com. Oo. Anong mga rom-com, mga datingan? Daming rom-com eh. Paano ba? Mga attacking K-drama? Yung mga ganun. I was gonna say, alam mo yung My Best Friend's Wedding? Kailang unrequited love kasi yun eh. Tsaka hindi naman sila nakapaghalikan. Kaya nga, marami tayong Hugot. hindi na tayo mahihirapan sa actingan dyan. Ay, oo, pwede. Oo. Medyo bagay sa'yo yun. Yes. Ano pa? Sino yung mga katrabaho? Lidong Wook. Wag na tayong lumayo. Lumayo! Yun, gusto mo yung hindi alam niyang hindi mangyayari. Okay, so parang gusto mo ng mga rom-com. Pag sa action comedy, anong mga atake? Ako, alam ko na, pangarap ko to eh. So, i-manifest natin. Mga atakehang kung fu, Shaolin Kung Fu ba yun? Kung fu, anong gusto title? ko ng yung bidang babae, yung woman empowerment, mga ganyan. Gusto ko ganyan mga atake. Yes, Strong yes. personality. True. Isi-save mo yung mundo. True. Okay. Anong namang masasabi mo na, so manifest natin? But okay, if there's one thing that you really want bago ka mag-retire dito sa industry or sa trabaho mo, yung parang pag nasabi mo, pag nagawa ko to, rurok ng tagumpay. So, syempre, hindi lang siya dream role, but ang dami kong gusto talaga makatrabaho. Tulad So, na? nakatrabaho ko na sa Miss Anne. Gusto ko makatrabaho sunod, Miss Eugene Domingo. Gusto ko yan, yung talagang, naisip ko pa dati yung concept na siya si Eugene Domingo, tapos ako as a fangirl niya, tapos gusto ko siyang maka-work, mga ganong concept. Tapos, syempre, Judy Ann Santos. Ninang ko yan. Talaga? Sa kasal. Pero Oo nga pala, I do. Oh my God. But I haven't talked to her like since I do. Oo. Siya yung starstruck talaga ako sa kanya. Yung parang, after picture, hindi ko siya kayang kausapin na. Yung parang, feeling ko naka-board exam ako na any galaw ko parang mali. Parang ganun. Ayokong magkamali sa harap niya. As in? Starstruck siya talaga, sobrang idol ko. Okay. How about international? Alora. Siyempre. Zendaya. Huwag na tayong lumayo. Zendaya. Michael B. Jordan. Crush na. Crush mo si Michael B. Jordan. Kwapo. Ako si Michael Jordan. Chicago Bulls. Opa. Go. Manifest natin yan. Michael Jordan. Mag-ano ka, email mo kami. Baka gusto mo kami ma-meet. Oo. Aklas mo si Michael B. Jordan. Invite mo siya dito. Hindi, pero gusto ko sa talaga YouTube channel mo. Malay mo, mag-reply. Why not? Why not? Gawa mo ng paraan, di ba? Bukod kay Michael B. Jordan, Zendaya, sino pa mga gusto mo makatrabaho? Sino pa ba? Kung gusto ko pangarap mo manalo ng Best Actress, is that something that you want? Or it's not a big deal for you? Ang ko kasi ngayon, tama yung sinasabi nila na bonus yon sa work.
Ang pangarap ko lang talaga is tumagal sa industriya hanggat gusto ko pa umarte. True. Makatrabaho yung mga idol ko. True. Mabigay. Sabi ko nga, mabigay yung menu na gusto ng director. Ay. Kasi director yung ano ko eh. Syempre, captain of the ship. Siya yung ano ko, hindi muna yung audience ng film. Nagawa ko ba yung gusto ni Direk Kring? Yung gusto niyang atake? Diba? Yung vision niya, nagawa ko ba? Yun lang palagi na sana by the next, alam mo yung parang domino effect na eto yung audition mo for the next project. Right. Gusto ko lang talagang tumagal kasi parang dami kong gustong gawing roles. Actually, sa Korea yun ang trend ngayon. Kinukwento sa akin ng friend ko si Cherry. Sabi niya, ang kalakaran, parang ang usap-usapan sa mga artista doon, parang ayaw nila mag-peak. Hindi na nila pangarap yun na parang nagiging peak, trending. Ang gusto nila, long and thin. Yeah. Long and thin. Dami kong gusto makatrabaho. Mas matagal, pero kahit hindi ganun ka, kumbaga kahit hindi ka superstar, pero mas matagal ka. So, yun yung parang ano nila. That's right. And what would you say would be your best project that you have done so far? Best in your career? Project? Kasi every project naman binibigay ko talaga yung best ko. Siguro more on dahil sa challenging siya and nagawa ko nga yung gusto ng director. Well, isa na doon yung MMK. MMK? Yes. And then, It's Okay Not to Be Okay. MMK kasi talagang trending ka doon. Tapos It's Okay Not to Be Sobrang Okay. Yun, kasi parang very challenging yun sa akin. Correct. As a lesbian ka. Yes. Hindi lang yung basta-basta lesbian. Para siyang like, as in, parang parang transgender guy, diba? Parang ganon. Tsaka, di ba usually naman sa role na binibigay sa akin as a best friend. So, sounding board ka ng best friend mo. Oh, yes. Diba? So, sa MMK kasi may sarili ka talagang buhay. Sa'yo talaga, yung may journey talaga yung buhay mo. That's true. So, yung emosyon mo, kailangan mong aralin. That's true. Yung ganon. That's true. Tapos sa It's Okay kasi, si Derek May and Derek Raymond, parang iba kasi yung atake na hiningi nila sa akin. Not yung usual na pinapakita ko sa mga roles ko. So, sobrang bagong-bago talaga siya sa akin na hopefully nagawa ko talaga and nagustuhan naman nila direct. So, you would say MMKN is okay? Puro K, But anyway, when we return, we're gonna talk about naman, we're just gonna wrap it up once we return and talk about what's in store for Alora, what we can expect from Alora Gusto mo yun? sa sound. Okay, gaya na sinabi natin, what can we expect from Alora? Gusto ko yung moving forward. Gusto ko yun. Direk, ano pa ba? Oo nga. Actually, ako gusto ko lang talagang mag-grow as an actor. Gusto ko matry yung indie. Yeah, gusto ko Cinemalaya. Nagka-try ka ba? Nag-audition ka ba? Yes, oo. Tapos, gusto ko makakuha ng mga roles na hindi lang best friend. Ganyan. So, hopefully, sana mabiga. This year, ibigay natin ngayon this year, diba? Dapat Tsaka alam mo, ako naman naniniwala ko, I always say that, if it's for you, yes, totoo yan. Totoo talaga. Para sa'yo, yan ang inaano ko na, pag kunwari, ang dami mong auditions, tas lahat yun na-reject kasi hindi lang talaga to para sa'yo. Hindi lang talaga to para sa'yo. Kasi kahit hindi ka mag-audition pag para sa'yo, di na, like, Ma'am Chief, di ka naman nag-audition doon, di ba? Oo. Diba? Parang, yes, we want her for this. Okay, tapos ganun. So, I think, hindi ka mauubusan. That's something that I know. Tsaka, isa din yan sa prayer ko na, Lord, ibibigay mo sa akin yung role kapag ready na ako. Yes, yun Kasi din. ayaw mo ding gawin na kapag, diba? True. Pag hindi pa para sa'yo, wala ka pang sensibility na ganon. Correct. Sa character mo. And I also know na, kaya ko siya alam kasi pinag-usapan namin to over Lugaw recently. Gusto mo rin maggawa ng mga short films, mag-produce. And that's something you want to work on together. Sana. So, kung may mga gusto mo tumulong sa mag-produce sa amin. Uy, kailangan po namin ng producer. Yes, ng financer. Let us know if you would like to collaborate with Alora. May mga ideas siya, may mga concept siya that she wants to parang become a reality. Di ba, Mike, nasabi ko sa'yo to? So, try natin. Ngayong 2025, gawin natin siya. Ang alin? Yung mga concept mo. Tara! Let's go. Halika na.
guys go. Pag interesado po kayong maging producer, let us know in the comments or email us thinktalk@gmail.com. Yes, Gusto come on maging guys. bahagi. Let's go. Kasi ito yung hindi alam ng mga tao, writer ka eh. Yeah. Ayoko namang yan sa sarili ko. Pero kahit papano, siguro dahil nga nagbabasa tayo. So, minsan, nakapagsulat na din tayo sa school dati. Halos school talaga yung experience ko sa writing. Tsaka may ako dati. Alam mo yung nagsusulat sa novel, tapos papabasa mo sa mga classmate mo. Mga ganun. Hindi mo ba nagsasend sa akin yung script eh? Di ba sabi ko, work on it na. Excited ako doon. Alam mo, feeling ko perfect sa'yo yun. Alam mo, love, minsan mas naaano ako sa, alam mo, tinatawag mo siyang babies. Yung mga novels yung mga sinusulat. Mas takot pa ako makriticize siya kaysa sa yung acting ko. Kasi parang feeling ko baby ko siya na, but, well, kailangan mo talagang ibigay sa mundo yon. Tsaka kahit kunyari, criticize ka ng friend mo or pinabasa mo, pag nilabas mo na rin sa mundo yun, marami pang magko-comment, diba? So, I mean, it's really part of it. It's Sabi nga nila, do not aim for perfection, aim for connection. Do not at all. That's something that I learned. Connect with the talaga. people. Exactly. Yeah. Merong makaka-relate sa kwento mo. At merong buhay na mababago dahil sa kwento mo. Gawa natin ng story ang pain mo. Ay. Ganun naman Or talaga. happiness. Di ba kailangan pain? Oo Kailangan pain. Okay. And of course, lastly, Alora, any message to our viewers? Ayan, maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa amin. Sana po may natutunan po kayo sa mga halakak namin. Oo. Sana po always po tayo hopeful sa ating mga dreams. Wag po mawala ng pag-asa hanggang buhay po tayo. And be kind always. Yes. And definitely, Alora is a testament na kapag may pangarap ka, wag mong bibitawan. Minsan mahirap, it may seem mahirap, pero pag para sa'yo, kahit hindi mo na ma-effortan, mapupunta sa'yo. And for that, cheers to your career, cheers to our friendship, and cheers to our future. Thank you so much to all our viewers. See you guys next week.